sa mga OFW, huwag na lang kayong magpatulong. Kung kayo naman, Hindi talaga ako tantanan ng dalawang lalaki. Kana siya ako ng punito na niya. Kuha na. Sa mga uuwi sa Pilipinas, mag-ingat dahil umaatake na naman ang ganitong modus sa NAIA Airport. merong sumalubong sa amin para turungan kami. Sabi niya baka pwede daw magbigay ako ng dirhams. Sige na ma'am, marami kami dito. Madilim dun sa pinagparkan namin ng sasakyan. So parang medyo natakot ako kasi alam niyo naman ngayon, di ba? Nakakatakot. Ganun. Tapos namimilit talaga, ayaw niya talagang umalis. Kayo wag na wag po kayo basta magpapatulong kahit napipilitin pa kayo. Kung ayaw nyo matulad dito sa ating mga kababayan na pinipirahan, modus nila, tutulungan ka pero sisingilin ka ng bayad. Yung iba ay namimilit at nananakot pa. Gaya nitong nangyari sa iba nating mga kababayan na lumapag sa NAIA Airport na umano'y nabiktima ng modus ng ibang mga empleyado sa NAIA Airport kung saan sa pa sa video ang isang empleyado na humihingi ng bayad sa OFW. Sa isang video, nakuna ng isang netizen ang senaryo kung saan makikita ang isang OFW na nakasuot ng kulay green. Tinulungan daw umano ng lalaking nakakulay puti na damit si kabayan nagbawas ng gamit dahil sa nag-over baggage sa dami umanong pasalubong, pero ang tulong daw na iyon ay may kapalit na pera dahil ayon sa nag-upload ng video, nagpapabayad daw umano ang lalaki kaya't binigyan daw umano ito ng 100 pesos ngunit hindi daw tinanggap ng lalaki dahil maliit lang umano ang halaga. Kaya't napilitan daw na magbigay si kabayan ng 500 pesos na makikita sa video kung saan inilagay sa upuan ang 500 na kinuha naman ng kakuntsaba ng nakaputing lalaki na isang janitress, pero ang hindi nila alam, narinig sila ng isang netizen at nakunan sila ng video na ngayon kalat sa social media. Nang naka-agree. OFW na siya niya. Nag-over baggage ba? Sobra kaya ang dagat sa lubong. Pakuhaan niya ang karga. Tabangan siya itong nakaputi. Wala rin ito. Niya, pabutang yung kwarta niya. Daan, pabayad sila ba? Gasis, ragod. Wala ko sila gihimo. Na kwarta niya, pabutang niya. Pumiro, 100. Gamay ra daw kayo. Pangat, 500. Sugod siya. Pag-uman, doon din yung isa ka janitor ng babae. Kung sabo din na niya. Yan instruction niya. Punita. Ikaw pumulot-pulutin mo. So, nawaron tao na. Ako ba kay ay lain ako nagtanaw kay imbis na mutabang tanagya pa yung mga tao ba nga bintauso gani gayo ngita kay punukuan ba kanang di mo labag parehas ba kabadlungo na kay ko pero alang kay basik magdako ba kana siya kanang 3 to 1 mo na mo doon mo na mo kuha dia kana okay na daw igor gud gi-arrange siya ang karga 500 gayo di mo sugot og 100 500 yun nawa punito na niya ron. Punito na niya. Oops, kuha na. So, muna siya, amping ha. Binahagi naman ng isang Pinay ang kanyang karanasan sa NAIA Airport para makapag-ingat ang lahat ng OFWs na pauwi sa Pilipinas. So, dumating ako dito nung Saturday. So, technically, parang madaling araw na yon ng Sunday. So, by Emirates yon sa Terminal 3, ang aking terminal. So, nung sinundo ako ni Han, papunta na kami sa parking, merong isang lalaki na sumalubong sa amin para turungan kami. So actually, hindi naman natulungan. Kumbaga tinanggal niya lang yung pushcart talaga. Si Han pa rin yun na naglagay ng bagahe dun sa compartment. Tapos after na this guy, sabi niya, baka pwedeng manghingi daw ng remembrance, ganyan, which is alam niyo na nga yung pera. Binibigyan siya niya ng 20 pesos ata yun, or 50, parang ganun. Tapos sabi niya, wag, si ma'am na lang po, sabi niya, ako daw yung magbigay. Kahit remembrance lang daw. Sabi niya baka pwede daw magbigay ako ng dirhams. Namimilit pa siya. Alam niya na dirhams ang pinanggalingan ko. Sabi niya, sige na ma'am, marami kami dito. Sabi niya pang ganun. Parang gusto niya sabihin na pwede siyang magtawa, ganun. Tapos, since madilim dun sa pinagparkan namin ng sasakyan, so parang medyo natakot ako kasi alam niyo naman ngayon, di ba? Parang nakakatakot, ganun. Tapos namimilit talaga, ayaw niya talagang umalis. Hindi namin masaraduhan yung sasakyan kasi nandun lang talaga siya.
Nung binibigay namin siya, ayaw pa rin. Kasi yung pipilit namin ibigay yung yung peso. Sabi niya, kahit dagdagan niya na lang po. Wala kami pera, ito lang. Tapos nung umalis siya, medyo natakot ako kasi nakasimangot siya. Tapos medyo padabog siyang umalis na inano niya yung pinto. Para awareness sa inyo lahat, sa mga, lalo na sa mga OFW na umuwi dito sa Pilipinas, huwag na lang kayong magpatulong. So again, awareness lang po sa mga OFW po na uuwi. Ayan, wag na lang po kayong magpatulong. Wag niyo na pong hayaan na hawakan yung mga gamit nyo. Kasi iwas na lang tayo sa mga ganong mga oportunista, sa mga ganong mga klaseng tao. So, para po sa kalaman ng lahat, again, pag kaya nyo po, wag nyo pong pahawakan yung mga gamit nyo sa mga tao na ganyan. So, yun po. At ingat po kayo palagi. Naglabas naman ng saloobin ang isa pang Pinay OFW hinggil sa kanyang umanong karanasan pagkalapag niya sa NAIA Airport Terminal 1, kung saan biktima rin siya ng modus ng ibang mga empleyado na nagtatrabaho sa NAIA Airport para ma-aware umano ang lahat ng mga Pilipino na pauwi sa Pilipinas na may ganitong klaseng kalukuhan ng ibang mga trabahador sa NAIA Airport. So, ang video na to ay para sa mga uuwi papunta ng Pilipinas. Sa airport sa Terminal 1, ako nagland. Hindi ko lang nagustuhan yung modus nila sa loob lang ng airport. Maraming mga workers sa loob na gonna help you to get your luggage mo. Pero parang yung mga worker doon is namimihasa sila sa tip. They gonna ask you. So, nagbigay ako doon sa isa lalaki. I think 200. Yung pinigay ko 300 or something like that. And then, pagkaabot ko, is like, okay, they are like happy, ganyan. Ihatid ka nila ako doon sa labas. Doon sa labas, may sasalubong pa sa'yo na worker daw, 2 tao. And then may parang kalsada. Kaya kalsada na tatawidan ka. And then may parang palabas pa doon para makita mo yung mga sasalubong sa'yo. And then yung lalaki na worker sa terminal, inatid nila ako. And then, iba na to ha. Iba na yung binigyan ko ng tip sa loob. And then iba yung sumalubong sa akin. Sila na, tulungan ko na ikaw, ganyan. So, I refused the first time. Sabi ko, wag na, okay lang. Kaya ko naman lumakad kasi 2 lang luggage ko. Paglakad ko is, hindi talaga ako tantanan ng 2 lalaki na magpupush ng cart ko. And, so madali sabi, hinayaan ko sila. And then they made me stop sa parang isang siya, may parang gusto doon. Magbabayad ka daw ng $4 for the parking. Ano parking? Parking ng iyong ng iyong luggage. Saan ko pinark yung luggage ko? Sabi niya, ganun talaga ma'am, magbabayad ka ng $4. Sabi ko, ha? Ba't magbabayad pa ng $4? So, question ako, nainit na yung ulo ko. Sabi ko, bakit magbabayad pa ng $4? Ganun daw talaga doon. So, sabi, yun daw kasi ay dahil sa bagong management, sa bagong daw ng Terminal 1. May-ari. So, hindi ko alam dahil bago ako, like after mga ilang years, bago ako dumating, pinagbayad nila ako noon and so nagbigay ako ng $4. So, I think it's like mga 200 pesos yan siya. Bago pagdating mo pa doon sa kasi makikita mo na yung mga sumusulubong sa'yo. Pagdating mo pa doon, ay nanghingi pa sa'yo ng tip yung 2. Nagbayad ka na ng yung $4 na hinihingi nila. Nagbayad ka pa ng tip. Pagbigay ko ng tip doon sa lalaki, nag-ask pa sa akin, ma'am, baka naman may $1 ka. Ano daw? And then, okay, sabi ko, wala na akong $1. Sabi ko, ganyan. Sabi ko, yan na yung binigay ko sa'yo. And then, may sumalubong na babae na naman sa akin. Sila daw yung magbubook ng taxi papunta sa destination mo. So, yung destination ko, Paranaque, malapit lang dun sa airport. Kaya nakita ko na yung aking brother. Hindi ko man lang na-enjoy yung pagkadating ko, ganyan-ganyan. Ang dami ng mga tao na akala mo dahil walang ako alam after 5 years ko uwi. So itong babae, ang modus talaga, ganito. So sunod siya na nasunod sa amin. Tapos sabi ng babae, ma'am, hindi na pwede ang Grab dito sa Terminal 1. Hindi na po pwede ang Grab.
yung taxi na lang. So sabi ko, magkano yung taxi? 1,300. 1,300. I think gumandal lang yung taxi mga 15 to 20 minutes, including the traffic pa. Ganun lang kalapit yung pupunta namin. At Bitex pupunta. Ayun, ang modus nila. Shout out sa mga worker dyan sa Terminal 1. Hindi ko alam kung anong trip ninyo. Sana ay masaya kayo sa ginawa nyo. Hindi lahat ng mga dumadating sa Pilipinas ay mayayaman Sana ay baguhin natin yung ganyan na sistema. Hindi uunlad ang Pilipinas at hindi manggaganahan ng mga foreigner at mga bakasyonista na bumalik din sa Pilipinas kung ganyan lang din ang sistema ninyo. Hindi man maganda yan. Hindi man nakakatuwa at hindi man magandang tingnan as Pilipino na tinitake advantage ninyo yung mga foreigner at mga tao na kapwa ninyo Pilipino. Yun lang, maging open eye po ito sa atin sa mga uuwi po at huwag natin hayaan na yung iba ay manlamang sa atin. Kaya sa mga uuwi, maging aware sa inyo itong mga nangyayari sa ating mga kababayan para hindi po kayo mabiktima nitong mga empleyado na rumarakit sa airport. Lalo na ngayon magpapasko. Hanggang dito na lamang po. Mag-ingat po kayo palagi kung saan man kayo ngayon at advance Merry Christmas po sa inyong lahat.